Magandang tanghali sa inyo mga kabiker. So ito na naman tayo para makapagbahagi. Kung mapapansin nyo, isang linggo na naman tayong hindi nagparamdam. Pati sa mga comment, di ako nakakapagsagot. So inatake ako ng migraine ko. Parehas tayo kabiker. Mainit ngayon. Kung mapapansin nyo, hindi ako nagre-reply sa mga comment nyo. So hope na nawawaan nyo mga kabikers. And then doon pala sa last video natin about prank, may gusto lang akong linawin doon. So, kasi napansin nyo na hindi nag-helmet yung mga bata ron. So, kasi dito sa bayan namin, nung nauso yung riding in tandem, pinapatanggal yung mga pumapasok sa bayan namin na naka-helmet, pinapatanggal sa kanila. Para makilala nila yung mga tao na pumapasok dito, naghigpit sila, no? Kaya yun, tumagal, and then dito nga sa bayan namin, okay lang kahit hindi ka naka-helmet, basta hindi ka pupunta ng highway. Kaya mapapansin nyo yung mga bagets, hindi sila ng helmet dahil dito lang sila sa bayan. Kung mapapasyal kayo dito sa amin, mapapansin nyo pagpasok nyo ng bayan, halos yung mga collector lang mga naka-helmet. Pero yung mga sumusundo sa school at pumapasok hindi ka na naka-helmet. So balik tayo dun sa tutorial. Yung tutorial natin ngayon, ito yung nasa list ko na matagal na hindi ko na inabot na ng taon pagkakataon na gawin. So ito gagawin ko na yung full wave conversion natin. Ito na yung part 2. Papakita ko ulit sa inyo yung paano pag-convert, and then papakita ko rin sa inyo yung full wave na rectifier na gagamitin. And then papakita ko rin yung wirings niya kung paano. So, mag-start na tayo mga kapatid. So, ayan ulit ang gagamitin nating motor, XRM. Kasi kung mapapansin nyo yung part 1 ng full wave conversion natin, yung XRM ang ginamit ko. So, hindi natin pwedeng ibahin. Dahil yung kinumbert kong stator galing mismo sa XRM. So, dyan ulit natin gagawin mga kabiker. So, ang unang gagawin natin, tignan muna natin yung reading. And then, pabaklasin ko yung stator, ilabas natin, and then convert na natin. So, tignan muna natin yung reading ng battery bago tayo magsimula. So, dito na tayo sa may harap ng motor, no? Titignan muna natin yung reading ng ating battery, kung ilang volts. So, on natin yung susi. Yan. 12.4. So, yan. Bumaba na siya. Yan yung volts niya. Reading ng volts niya. So, ibig sabihin, nagana yung battery natin, no? Pero hindi pa yan healthy. Kasi mas healthy yung 12.6. Ganun. Ganun yung healthy. Pinakita ko lang sa inyo yung reading niya para mamaya, pag na full wave na, titignan naman natin yung reading ng ating battery kung ilan ng volts yung nabago. Tulad yan, bumababa siya ng bumababa, no? Kasi nga, naka-steady yung neutral light. Kaya, nagbabawas siya. Pag merong nagana na isang ilaw, nagbabawas siya ng volt. So, yan, no? 12.2 na lang. So, patay na natin. A few inches later. So, kinalas natin mga kabiker yung stator, no? Para mapabilis tayo. Ito na yung takip niya, and then ito na yung stator. So, konting discussion lang muna, no? About sa full wave conversion. Bakit nga ba tayo magko-convert ng full wave? Magko-convert tayo ng full wave dahilan sa ating mga motor ngayon is half wave type pa lang, no? Katulad ng mga motor natin ngayon, half wave type pa lang siya. Hindi pa siya full wave. Kaya nga ang half wave, pag half wave lang ang ating stator, kalahati lang ang circulation ng dalyo ng kuryente doon sa charging system niya. Huwag natin pakialaman yung primary niya, doon lang tayo sa charging system niya dahil hindi sapat na punan niya yung pangangailangan ng mga loads ng motor natin. Kaya tayo nalolobat pag nagkabit na tayo ng loads like alarm, like yung mga malalakas na ampere ng ilaw natin. So, madali siyang nalolobat. Kaya tayo magko-convert ng full wave para maging buo yung sirkulasyon ng daloy ng kuryente sa ating charging system. So, I hope malinaw na sa inyo pagkalahati, hindi sapat na punan yung pangangailangan ng loads natin sa motor. Pag full wave na siya, mas napupunan niya yung pangangailangan ng loads natin. Kasi yung stator type, yung waveform niya is hanggang kalahati lang yung inaabot. Pero yung full wave, buo yung waveform niya na kaya niyang supplyan ng sapat yung battery natin through rectifier. Kasi ang rectifier ang sasalo to manage the volts of the battery.
Kaya nga mahalaga din yung rectifier kasi siya yung nagmamanage nung ibabato nitong stator na napakalaking current na maaari niyang ibigay doon. Kaya siya yung magkocontrol. Kaya hindi tayo magwo-worry kasi may nagkocontrol ng current na maaaring ibigay nitong stator. So, start na natin mga kabiker. Convert na natin tong stator. Hinangin na natin. So, nandito na tayo sa mesa, no? Ito na yung stator. Meron na rin tayong panghinang. Meron na rin tayong high time insulator tube. Meron tayong extra wire na pangdudugtong natin. Lead. Siyempre yung stator natin. Yung pinaka-importante, full wave regulator rectifier. Yan. So, kung order kayo, siyempre sa Lazada ulit, yan yung itsura niya. Yan, nakalagay dyan, full wave voltage regulator rectifier, 12 volts for pit bike or dirt bike. So, nakasulat dyan, no? Sa Lazada lang. Search nyo lang yung pang pit bike, full wave regulator. Ito yung itsura niya. So, kung mapapansin nyo, yung unang video ko sa full wave, ganito yung itsura yung pinakita ko sa cellphone. So, ito yon, no? I-convert muna natin, mamaya na natin kabit to. Plug and play lang naman to. So, i-convert muna natin yung stator. Dito sa stator, ang unang gagawin natin is hanapin natin yung yellow wire. Yan, yung yellow wire. So, yan. Paano naman ka-biker kung tatlo ang yellow wire niya, no? Paano naman namin malalaman? Para hindi kayo malito, halimbawa, dalawa yung yellow wire niya. So, mahirap din siyang i-trace kung saan dyan yung yellow wire. Halimbawa, dalawang yellow wire niya. So, gamit tayo ng tester. Papakita ko sa inyo para makita nyo na mahirap hanapin. Set natin sa ohms. Yan, sa ohms. Dito tayo sa ohms. Ginagawa nila kasi ang light coil at saka charging system, yung isa lang linya niyan, no? Yung isa lang linya yan. Nga lang, ito kasing light coil natin, half lang inabot niya sa coil. Pero pag dinugtong natin yan, magiging isa yan. So kaya nga, kaya-convert natin ito yung yellow wire, madudugtong na siya sa white wire. So magiging full wave na siya. So paano nga ba natin ma-trace kung sakaling dalawang yellow wire yung nasa stator natin? So, pakita ko muna sa inyo, i-tester natin, no? Para malinaw sa inyo na mahirap i-trace. So, i-set natin sa ohms yung ating tester. And then, kunin natin yung wire nya. Pasok natin yung red sa light coil muna sa yellow. Ayan. Then, idikit natin itong probe na black sa ground. So, tingnan natin yung reading nya. Hintayin nyo lang na uminto. Ayan. Yan yung 0.2 yung reading nya sa yellow wire. Tingnan naman natin sa white wire. Kabit natin sa white wire. Tapos, body ground ng stator. Hintayin nyo. So, parehas lang ang reading. No? Parehas sila ng reading. So, yan yung reading nya. So, mahirap i-trace. Kasi parehas Pag sila ng tatlo reading naman, ng biker, no? tatlo yung wire na yellow, syempre, i-trace nyo dyan kung saan yung, halimbawa, kung yung stator nya, tatlong wire na yellow, tapos isang red na black, hanapin nyo na lang yung pulser doon. Kasi ang reading ng pulser, pag nilagay natin sa pulser, kulay blue, yung red, ganitong reading nya. Yan. So, mapapansin nyo, wala siyang reading. Kung tatlong wire na yellow, yan, makikita nyo walang reading. Pero pag sa red, white, black, red, sa primary, ito sa primary nya, black, red, ang reading yan malaki. Siya yung nag-read ng maraming digit. So, alam na natin na primary yan. Pero yung pulser, halimbawa tatlong yellow wire, yung pulser doon, yung walang reading. Yung dalawang magkaparehas, sila yung light coil at saka charger. So,
mahirap i-trace. So, ang gagawin na lang natin, pag nakakabit na yung stator natin, check na lang natin yung connector ng ating rectifier. Kasi may yellow wire naman yun, kung saan siya papunta. No? Yun, doon natin matrace. Yung rectifier natin, may connector siya. Sundan nyo na lang yung pinaggali ng yellow wire kung doon sa connector ng stator natin, like this. No? English yun, kabayan. Kung nagtugma sila, yun yung yellow wire. So yun, makikita natin doon sa rectifier. So start na natin convert. Ang unang tatanggalin natin doon, yun nga, yung light coil, yellow wire. So ito yung yellow wire. Kung mapapansin nyo, nahihinang ko na yan, no? Ito yung ko-convert ko sana, pero hindi ko natuloy dahil napaka-busy natin. Tatanggalin na natin yung hinang niya. Actually, mainit na to. So yan, hiniwalay na natin yung yellow wire. Ito na siya. Wala nang connection to. So, itong extra wire natin, lalagyan natin ng hinang. Para may dugtong natin doon. Pasensya na kayo mga kabiker. Medyo nanginginig ako, no? Pasmado ka, kabiker. Ano naman tayo? Ang trabaho natin sa bahay. Tayo pang nagluluto, tayo pang naghuhugas. Buti na lang, hindi tayo naglalaba. Ayan. So, may dugtong na siya. Idugtong natin dito sa yellow wire. So, nahinang na natin to na mga kabiker, no? So, kakabit na natin yung insulator tube. Actually, pumutol pa ako ng isa kasi medyo bitin to. Lagyan natin yan. Suksok na natin to. Dapat matakpan yung hininang natin hanggang dun sa loob. Sisik lang natin yan. Para yung hinangan natin, hindi siya madikit sa ground. No? Ito ang purpose nito. So, padaan natin dito. Ayan. Then, hanapin naman natin yung end coil. Yung huling coil ng ating stator. Yung huli. Ito. Dito magsisimula, and then yung huli. Ito, malapit dito. At para hindi kayo malito, hanapin nyo yung end na nakadikit sa body ground. Ayan. So, yung coil na yan, nakadikit siya body ground dyan. Itong coil niya. Itong kulay copper. Nakadikit dyan. Tatanggalin din natin sa pagkakainang yan. Ipo-float natin yung ground niya. No? So, wala na siyang connection ngayon yung ground. So, eto na. Idudugtong na natin yung end coil dito sa nilagyan natin ng wire. So, yan yung hihinangin natin. So, tanggalin muna natin. So, naiangat na natin, no? Lagyan naman natin ng hinang yung wire na ikakabit natin. So, pagdugtungin na natin siya. Perfect, no? Ito na yung ground. Wala na siyang connection. Naka-floating na yung ground natin. Float ground na yan. So, ito na. Hininang na natin yung end coil. So, pinagtugtong na natin yung yellow wire at saka end coil. So, kung mapapansin nyo, ito na. So, converted na full wave yan, no? Siksik lang natin tong wire na to. Make sure na yung insulator tube natin hindi siya
lalabas dito. No? So yan, nakasiksik na siya. Siksik pa natin para hindi na siya magka-problema. So yan mga kabiker, nainang na natin, na-convert na natin. So ikakabit na lang natin sa stator to mamaya. Huwag na kayong mag-worry dyan, hindi na lalabas yan kasi naka-steady lang ito sa crankcase cover. Naka to, hindi ito ang umiikot, yung magneto. No? So steady lang yan, hindi magagalaw yan. Basta ito, open yan, open lahat yan. At hindi siya matatanggal. So yan, isiksik na and then okay na siya. Binat na siya. Ayan, nakatali siya mismo sa katawan. So kakabit na natin mga kabiker doon para makita na natin. So mga kabiker, nakabit na natin, no. Kung papansin nyo, ito na. So ikabit na natin mga kabiker. Dalawa muna ikabit natin na tornilyo. Suksok na natin yung wire niya. Yan, nasuksok na. Hindi, kung mapapansin nyo, nilabas ko na yung connector ng rectifier dito, no? Dahil hindi umaabot. So, ito yung stock na rectifier natin. And then, ito yung full wave ngayon. No? So, ito na yung kakabit natin. Ito, alisin na natin itong stock. Plug and play lang yan. Huwag kang magmadali, kabiker. So, tinanggal muna natin yung pairings niya, no? Kabit muna natin to. So, nakabit na natin tong full wave rectifier niyo. So, itong connector niya, ang tatanggalin natin dito, syempre, wala nang connection tong yellow wire. Wala na yan. So, putol na yan. No? So, bali, ang supply ng ang supply na ng charging system natin buo napunta na rito sa puti. So wala nang connection to. Tong yellow wire na to. No? So mga kabiker, kung mapapansin nyo, nakabit na natin yung regulator rectifier na full wave. Nakakabit na rin tong stator natin. Siyan natin yung motor, tingnan natin kung anong reading. So, check na natin mga kabiker, paanda rin natin. So, on muna natin yung susi. So, mapapansin nyo kanina, siguro 12.4 something, no? Ito, hindi pa natin makikita dyan. Pag inon na natin yung makina at nirevolusyon natin, either 13 volts or 14 volts yung kakayanin nitong full wave. Depende yan sa sitwasyon ng ating battery. Condition, kabiker. So, start na natin. So, kung mapapansin nyo, 13 volts ang inabot, oh. Maabot pa siya ng 14. So, maabot siya ng 14 volts. Yan, nag-steady na siya sa 13. So, yan, habang umaandar siya, nag-charge yan. So, hanggang dun lang siya sa 12.9. Hindi siya bumabagsak ng 12.5, 12. Naglalaro lang siya sa 12.9 or 13 volts. So, revolution pa natin. Kung mapapansin nyo, pumapalo siya ng 14 volts. Tsaka ang kaibahan nitong full wave, maganda yung response ng makina natin. Kasi maganda yung supply ng kuryente. So 13.1, maganda yung pagkaka-convert natin. So okay na yan kahit magkabit tayo ng mga HID bulb, mga alarm. Pwede. Kasi dahil sobra pa siya sa 12 volts, maabot siya ng 13. Yan. Kasi kanina bagsak yan, no? 12.4 yan. So steady na siya ng 13 volts. So ganun lang mag-convert. At
paano nyo malalaman na safety? Kailangan yung full wave regulator rectifier ang gamitin nyo para hindi na tayo mga problema pa. So 13, steady na siya. Patayin na natin. So ipapakita ko naman sa inyo yung wiring niya, no? Simple lang naman yung wiring niya. Since na full wave na natin yung stator natin, no? So kailangan na natin i-battery operated yung headlight natin. So saan ba natin i-battery operated? So hindi dito, no? Hindi nyo pwedeng tanggalin to kasi naka-connecta yan sa rectifier. Ito kasi XR, may naka-splice na wire. Ibig sabihin naka-splice, may nakabuhol na isang wire, parang sumanga papunta rito sa headlight. Kung mapapansin nyo dito, etong yellow wire na to, actually pinutol ko na, no? Diyan yung connection niya. Connection niya yan dun sa headlight natin. Ito yon papunta rito. Nung hindi pa tayo nagpo-full wave, stator drive pa lang tayo, source ng headlight natin sa stator nagmumula. Ito yung output niya. So, nakakonekta dito yung on-off ng ating switch ng motor. So, ito yung linya ng headlight natin. Yung naka-splice, no? Maingay na naman yung So, kapitbahay para mga biker. mapatunayan ko sa inyo na ito yung supply ng headlight, gamitan natin ng tester. So, kung mapapansin nyo, nagkabit ako ng wire dun sa positive, itong red. Ito yung probe ng tester, no? So, tanggalin muna natin itong yellow wire dito sa may stator. Disconnect muna natin yan. So, ilagay natin ito dito. O-connect natin itong battery dito sa may yellow wire. And then, itong tester natin sa body ground, kahit saan yan, basta chassis, yan. Means na, pag sa body ground natin, ikinlam tong wire, may nakadikit na yan sa negative battery natin. So, check natin itong yellow wire ito. Ito yung yellow wire. Dapat pag pinikit ko to, iilaw. So, nakita nyo? So, yun yung supply ng headlight. Ito, disregard na natin to. So, ito yung naka-splice. Ito yung naka-splice dun sa rectifier natin na nakakasanga. So, hindi na natin gagamitan to. Ang gagamitin natin, yung headlight natin, ito, kakabit na natin yung isang high or low. Kakabit na natin yung isang high or low dito sa itim, sa accessories. Kaya, pag nag-on tayo, sisindi na yung ilaw natin. Halimbawa, sisindi ko yung susi, and then sindi ko yung ilaw. Yan na. So, naka-battery operated na tayo. Na pwede yung stator drive dito. Kasi yung yellow wire natin dun para sa headlight, disconnect na yun. Kasi yun yung kinomboard natin sa yellow wire. So, yun lang mga kabiker. So, yun lang mga kabiker. Natapos na natin. So, mamaya ko na ayusin. Ganun lang kasimple yung ginawa natin. So, make it sure lang na yung battery nyo, good condition, gumagana talaga. Para makita natin yung reading niya, no? And then itong full wave na to, ang kaibahan nito sa half wave. So, ang kaibahan nito sa half wave dito sa full wave, kasi iba na yung rectifier natin. So, full wave din siya. Stable DC na siya, no? Direct current na siya. Kasi naka-convert na rin tayo ng full wave. So, ganun lang kasimple. Make it sure lang na tama yung pag-wiring nyo. Kung hindi kayo sapat na make it sure lang tama yung pag-wiring nyo sa pagko-convert nyo. Magkakaproblema kasi tayo pag mali yung pagko-convert natin, baka hindi maganda yung response. Kaya kadalasan, yung fuse natin, pag mali yung convert natin, tatamaan yung fuse natin. So, doon pa lang makikita natin na mali na, no? And then, lagi ko yung pinapaalala sa inyo kung wala kayong sapat na kaalaman about wiring. So, pag-aralan nyo muna mabuti at panoorin nyo mabuti para may idea kayo at masubukan nyo maging sa inyo kasi napakamahal lang pakabit nito, full wave conversion. Kaya nabigyan na natin ng pagkakataon tong part 2 niya. I hope na nakatulong sa inyo ito dahil hindi na kayo manolobat sa inyong battery.
So, make it sure lang na, lagi kong sinasabi, make it sure good condition yung battery nyo. Yung dead battery, hindi siya pwede. Kasi hindi nyo makikita yung reading. So, yun lang mga kabiker, bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Angelo Regañon ng San Clemente, Tarlac. And then shoutout kay Lloyd Palmeria ng Bicol, Albay. Shoutout din kay Dexter Domingo. Shoutout din kay Ram Sanguisa ng General Santos City. Shoutout din kay FGJ. Shoutout kay The Creator from Baguio City. Shoutout din kay PJ Short Clip. And then shoutout din kay Marsan Ocampo ng Tagaytay. And then shoutout din kay Remy Galano ng Damam, Saudi. And then shoutout din kay Big Boy TV. And then shoutout din sa lahat ng estudyante sa Interworld College Foundation ng Paniki, Tarlac. Yun lang mga kabiker. So, abangan nyo yung Word of God for today natin kay MB. MB, nakahanda ka na ba? Oo naman, kabiker. Ayan, ang gusto ko. So, ano ba yung Word of God for today mo? Nag-iisip pa lang ako, kabiker. Nag-iisip ka pa lang. Ito na lang sabihin mo. Isaiah chapter 41 verse 10. Yun yung ilagay mo. Sige, kabiker. Okay, salamat MB. So muli mga kabiker, hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa panonood ninyo. And then sa mga bago pa lang sa ating channel, marami po tayong tutorial. Search nyo lamang po, Chris Tom Cycle. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo lagi yung notification bell. Kasi pag hindi nyo na-click yun, hindi kayo updated sa mga bagong videos ko. So muli mga kabiker, thank you again. God bless. Ito pang laban sa kumakalat na virus.